Bantay ang tawag namin sa kanya kasi lagi siyang nakabantay dyan sa harap ng bahay namin. Tsaka tuta pa lang yan si Bantay nung mapulot namin. Siguro dahil tuta pa lang siya, tapos naligaw siya, tapos napunta pa sa lugar namin. Basta nakita na lang daw siya ni tatay dyan sa harap ng bahay namin. Naawa naman si nanay. Bigyan ng pagkain ng tuta. So wala naman, ito na siya tumina. Sabi nga ni tatay, iskal lang daw yan si Bantay. Pero madali na siya. Pagkagaling ko nga ng eskwela, makikita ko siyang nakaupo doon sa may gate. Tapos pag nakita na niya ako, nasulubungin niya ako kumakawag yung buntot. Parang tumang-tuwa siya pag nakita niya kami dumarating. Tapos, maghapon, makupo na kami dyan sa harap ng bahay. Pilipan tayo makupo dyan. Habang nakaupo, kinakausap ko siya. Seryoso siyang nakikinig sa akin na parang nakakaintindi. Parang napaka-importante sa kanya na makinig sa mga sinasabi ko. Nung isang araw, excited siyang tumakbo sa lubungin si tatay sa harap ng bahay. Kaso, biglang may isang mabilis na sasakyan dumating. Yun, wala na si Bantay. Wala na siya. Namiss ko ngayon tawag niya.